Let us bow our heads, and let us pray. Our Father, in heaven, the Creator of all things, and the Almighty God, we're gathered together again to praise you and bless your name as we witness the Religious Emphasis Week. We come before you today, with our humble adoration with thankfulness with all the mercies you've shown to us. Father, as we go along with our activity this day 2 of the REW, we are praying for your blessings and guidance through the Holy Spirit. Please, guide and be with us today, especially our students who will be participating the REW. We are praying for wisdom and understanding for all your words to be delivered to us by your messenger. May your words inspire our students, and that they may know your will to their lives. May the power of the Holy Spirit work on them that they know and surrender their lives to our Lord Jesus Christ as their personal Savior. We commit our undertakings to you today, O Lord, that we may succeed this day 2 of the REW. Forgive us also to our shortcomings and cleanse us by the blood of our Lord Jesus Christ. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Okay, so good day everyone, especially those who are with us via online. Probably the question we have right now is, what does 2022 bring us? Surely the answer is, we do not know. So rely on the word of the Lord from our text. Do not fear, for I am with you. I am the Lord your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you. So we need to walk by faith and not by sight. And if things go wrong, surely everything is going to be all right. So we have friends in high places. His mercies are
The word of the Lord in Psalms chapter 16, verse 5 down to the following, it says, You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. How wonderful are your gifts to me, how good they are. And in verse 8, I am always aware of the Lord's presence. He is near, and nothing can shake me. Yes, the Lord is here in our midst, is working in this place. He is our way maker. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here.
maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Magandang araw sa atin pong lahat, mga ginigiliw na mga kapatid at estudyante ng Northern Isabela Academy. Ako ay bumabati ng maligaya at manigong bagong taon sa bawat isa. At ako rin ay nagpapabatid at nagpaparating ng aking pagbati at pasasalamat sa ibinigay na pagkakataon, oportunidad sa inyo pong abang lingkod para po sa inyong gaganapin na Religious Emphasis Week, na ito ay kinasanayan na ng ating tatlong mga paaralan sa Isabela, ang Southern Isabela Academy, ang Central Isabela Academy. Sa mga tagapamuno ng atin pong paaralan ng Northern Isabela Academy, sa kanila pong principal, sa mga teaching and non-teaching staff, and of course sa ating kaibigang pastor na nagtiwala sa atin, na nag-imbita sa atin para po ako ay kabahagi sa inyo pong taunang pagdaos ng emphasis or Religious Emphasis Week. Si Pastor Brother Marvin Alvarez. And of course, aking binabati ang lahat ng mga mag-aaral ng Northern Isabela Academy. Sana po ang mga mapapakinggan po nating mga panuto ng ating Panginoon, particularly sa mga panahong katulad ng napakarami po nating pinapagdaanan. Ang tema na naibigay sa akin ay pinamagatang Do Not Be Dismayed. Ito po ay do not fear, do not be dismayed, for I am your God. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Mahabagin at makapangyarihang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat alam po namin na ang bagong taon, ang taong 2022, ay puno na naman ng pangako, gabay, at ang inyong pag-ibig. Truly, this is the day that you have made, Father, that you are required us to be glad, to rejoice in it. Pagpalain po ang aming paaralang Northern Isabela Academy, ang lahat ng mga nagtuturo, ang mga estudyante at ang mga magulang nito. Salamat po, ito ay ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, magandang araw sa atin pong lahat. Ang naiatang sa akin na aking pong hihimayin sa bawat isa sa atin ngayon, sa mga nasa mga bahay, ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng tinatawag na online education. This modality or approach of education
sa lahat po ng dako ng atin pong bansang Pilipinas ay nagaganap o nagagawa. Ito po yung modular way of education. Ito po yung tinatawag na approach sa bawat mga mag-aaral from kinder up to senior high school or even to tertiary sa atin pong mga kolehiyong mga estudyante. Kaya sa gabing ito or sa araw na ito, ang verse po natin ay or text ay matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Dagdagan natin sa verse 11, all who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. To God be the glory. Pagpalain ang kanyang mga salita na naihayag sa araw na ito. Sa bawat bahay na kung saan nandun po kayo, na nakikibahagi sa taunang Religious Emphasis Week, that this time, hindi po tayo magkakaharap, kundi sa pamamagitan ng inyong mga gadgets, sa pamamagitan ng online, ako ang inyong makakasama. God commands us, fear not. God said in His Word, do not be dismayed. Why? Bakit po nating dapat pakinggan at sundin at maging inspirado sa lahat ng ating mga gagawin? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na naibasa lamang po sa ating kalagitnaan, God commands us not to fear. Do not be dismayed, for I am your God. As Christians, we face frightening situations. Bilang mga Kristiyano, anak ng Panginoon, anak ng Diyos, sa lahat ng dako, hindi lamang po tayo. Sinasabi po that as Christians, we face frightening situations. Ano po ang sinasabi at ibig pakahulugan ng frightening? Nakakatakot. Sobra-sobra na mga bagay, pangyayari at sitwasyon sa buhay. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Since March 15, 2020 up to present, makikita po natin kung gaano kahigpit at kahirap nito. Ang mga eksperto medikal, sinabi nila that our enemy is unseen. Our enemy is invisible. But to us Christians, in the religious group or sector, makikita po natin, though we have this unseen enemy, we have also our unseen God. But the difference is, He is visible. That's why the Lord said, do not be dismayed, do not be frightened, because I am your God. Ano ang ginawa ng pandemic? In its case, their human resources were insufficient. Nakita po natin ang unang tinamaan noong nag-lockdown ay ang kalayaan ng bawat isa sa ating lumabas. Marahil maraming mga kabataan ang nagsasabing na deprived po sila, na deprived kayo sa inyong kalayaang lumabas, na deprived kayo na kung saan ay magkaroon ng face-to-face education. Sa iba naman, sa mga negosyante, naging insufficient ang kanilang mga supplies. Ang ilan ay nagsara, ang ilan ay nabankrupt. Displaced from job. Alam ko na may mga kamag-anak, may mga kakilala, kaibigan po tayo, na marahil ang kanilang mga magulang ay naghirap sapagkat sila ay nawalan ng trabaho, sapagkat ang kanilang pinagtatrabaho ang kumpanya ay nagsara dahil sa isang napakatinding dulot ng pandemyang ito. Business closed or they declared bankruptcy. May mga business establishment na nagsara, may mga negosyante na nag-declare ng kanilang bankruptcy. Ito ay makikita po natin na kung saan ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa mga panahon ng paghihirap na dulot ng pandemyang ito. What a terrible and fearful situation, right? What a terrible and fearful situation.
Alam ng Panginoon na tayo po ay dumaranas ng ganitong kahirap. Ngunit sabi ng Panginoon sa araw na ito, do not be afraid, do not be dismayed, for I am your God. Well, what a terrible and fearful situation. Ang sinasabi natin na napakahirap na sitwasyon po ang kalalagayan po natin, walang nagsasabing madali. Wala pong magsasabing ganito lamang, simple, relax lang po tayo para sa mga pagkakataon at bagay na ating nararanasan. When we try to think about and realize what the word terrible means, napakahirap po na i-explain. Alam po, may mga kaibigan po tayong nawala. Namatay dahil sa pandemya. Dito po sa aming iglesia sa Baligatan, 2 po. They were diagnosed positive of the COVID. When they try to go to facility and they try to go even to be confined into the hospital, makita po natin, they can't survive. Hindi po sila nagtagumpay sa pamamaraan at pamamagitan ng medicine or medical treatment. Napaka-ikli yung mga panahon. At ang inyong abang lingkod ay akin din naranasan. Na noong September 20, I was also diagnosed. I was also declared as positive. Not just simply sa aking antigen, pero nasa sistema na ng aking katawan. I almost lost my life. I was in the situation that as King David says that though I am in the shadow of the valley of death, I fear no evil. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Whatever be the terrible situation of this pandemic, whatever be your fearful situation, your story about this pandemic period until now, unto this present, sabi ng Panginoon sa atin sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito po ang napakatindi at napakapositibong approach and encouragement of our God. All who reigns against you will surely be amazed or ashamed, I should say, and disgraced. Those who oppose you will be as nothing, as perish. Kaya alam ko po, nakakatakot man ang dala ng pandemyang ito. Nakakatakot man ang dala ng ating situation na ito. Makikita po natin kung paano gumagawa at nagtatrabaho ang ating Panginoon. During the time of our Lord and Savior Jesus Christ, together with the disciples while walking with Jesus, face fearful problems and situation also. Na kahit kasama nila ang ating Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay, nakaranas din sila ng nakakatakot na mga pagkakataon sa kanilang buhay. It doesn't necessarily mean that when we become Christians ay hindi na po tayo maapektuhan sa mga bagay na nangyayari sa mundo. No, hindi. Magmula nung tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, nagsimula na tayo ay target ng kalaban. Actually, the Lord or the word of the Lord in the book of Peter, he said that be vigilant, be sober of mind, because your enemy is roaming around. He is actually roaring like a lion, looking someone to devour. Ibig sabihin, nung tayo po ay naging aktibo bilang mga mamamayan ng ating Panginoon, ang kanyang bayan o kingdom, which is the church, ikaw at ako ay naging sentro o target na ng kalaban. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon in Isaiah 41 verse 11, all who reigns against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Kaya huwag po tayong matakot. Hindi po ibig sabihin hindi kayo matakot ay labas na tayo, hindi na natin susundin ang mga protocols being mandated by the law or being mandated by your barangay or being mandated by where you are at this moment. Hindi po ibig sabihin na sinasabi ko ngayon na huwag po tayong matakot
Huwag po tayong mangamba. Kailangan pa rin nating maging masunurin sa lahat ng mga bagay at pagkakataon. And remember that even you become Christian already, we always and of course experience terrible situation. Yung mga bagay na hindi ho natin ma-explain at masabi. And even the disciples while walking with Jesus, literally that they were walking with Jesus every day. Ngunit nakaranas pa rin sila ng mga nakakatakot na problema. Ano ito? When they crossing the lake in the storm. Nung sila ay naglalayag, at mayroon po habang sila ay naglalayag, mayroon pong sitwasyon ng ating Panginoon sa kanyang pagod, sa kanyang panggagamot, sa kanyang pangungusap, at pagtuturo sa mga tao. Siya po ay naidlip sa kanyang bangka at nagkaroon ng isang napakalaki at napakalakas na bagyo sa gitna ng Lake of Galilee. Ano ang nangyari? Ginising nila ang ating Panginoon. At nung gumising ang Panginoon at kanyang kinausap, He rebuked the storm. He rebuked the wind by saying, "Stop." And automatically, ang kanilang kinakatakutang bagyo sa gitna ng dagat o sa gitna ng lawa ng Galilea ay tumigil. So when you are of course in this particular situation, what we need to do is to relax our spirit. And of course, by maintaining to be yung faithful or pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Tayo ay dapat hindi tumigil at magpabaya sa ating komunikasyon. Ito ay sa pamamaraan at pamamagitan ng panalangin. Last year, November 12, 13, like that, nung tayo po ay binulaga ng bagyong Ulysses, tumaas at umapaw ang Cagayan River. I know very well of some of your barangays dyan po sa Santo Tomas na kinabibilangan ng ating paaralan ay may mga pagkakataon na nakakarating ang mataas na tubig. May mga barangay na talagang ang kanilang mga bahay ay pinapasok ng tubig. Ang kanilang mga pananim ay nalulubog at pagkatapos na humupa at tumila ang ulan, ang iiwan ay sira-sira na mga pananim, sira marahil may mga naaanod na mga bahay o kabuhayan sa mga alagang hayop o anuman, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Nakita po natin sa buong Region 2 ay nagkaroon ng isang napakahirap na sitwasyon last year, November. And this year, sa December, maybe about kalahati ng taon ng Disyembre, nakita at narinig din natin ang balita about the Typhoon Odette na sumalakay, sumalanta, na nalasa sa mga probinsya ng Visayas Island. Nanalasa sa part of Mindanao. Ganito kahirap ang sitwasyon kapag dumating ang mga bagay na nakakatakot. Ang mga tao ay hindi lamang po ang buhay nila ang kanilang isinasalba. Isinasalba nila maging ang kanilang mga kabuhayan, ang kanila pong mga bagay na pwedeng madala, ngunit wala na po silang magawa. And what is that particular thing you feel when you are in that situation? Sabi ng mga kakilala at kaibigan ho natin na sa mga nasa religious sector, maging ang mga kapilya o simbahan ay hindi nakaligtas sa hugupit ng bagyong Odette. Meaning to say, no one is excused. Like of the pandemic, either you are a doctor or medical practitioner, or in the religious sector, you are a priest, a pastor, a believer, hindi po tayo ligtas na posible na tayo po ay makontaminate o mahawa ng anumang mga sakit na nakakatakot, particularly this pandemic. Or we will become victim of typhoon or flood that even maybe church building ay hindi nakakaligtas sa pwedeng mabaha o kaya sa mga bahay ng mga mananampalataya. Kaya minsan nandun po tayo sa tinatawag na fearful and terrible situation. But the Lord says, do not fear, do not be dismayed, for I am your God. In each case, their human resources were insufficient. Di ba kapag ikaw ay magiging biktima ng bagyo, ikaw ay biktima ng mga bagay na nangyayari na napakahirap,
Lahat ng ating mga bagay na gagamitin, simply our basic needs, such as food. Magkakaroon ng shortage. Magkakaroon ng mga programa ng gobyerno na magbigay ng mga pack foods or food packs, I should say, o kaya yung mga iba na may kaya na hindi naapektuhan ng bagyo. Nakita po natin kung paano po sila gumawa, just to share what they have and just to encourage people who are in the terrible situation. Well, if they see someone na nagke-care sa kanila, aside that the Lord is telling us that He is our God, that He is able to do something amazing for us, may mga gagamitin ng ang Diyos na tayo po ay makaligtas at makaranas ng isang napakabuti at napakagandang pamamaraan. To cope up whatever situation, either we consider it terrible, either we consider them fearful. Remember the Word of God always telling us, do not be afraid, for I am your God. Number 1, for I am your God, He said. Ito po ay ang mga ilang mga katangian ng ating Panginoon. Number 1 is, we have a God who is omnipotent God. When we say omnipotent, all-powerful, unstoppable, almighty, ito ang ibig niyang sabihin. Na ang Diyos natin is higher and much powerful than the typhoon, than the terrible situation, or those reasons or cause that you become fearful. Sabi ng Panginoon, I can do to calm you. Pwede at kaya niya po tayong parelax sa mga bagay na kinakatakutan natin. Because fear strikes when our resources are exhausted. Doubt, unbelief, ito po ay mga resulta kapag ang ating mga kailangan ay nawala. Bilang isang mamamayan, halimbawa ikaw ay nakaranas ng malakas na hagupit ng bagyo. Pag nalaman mo that your hectares of vegetables or rice or corn ay nawala. At nalaman mo ng iyong mga alaga katulad ng baboy, baka at anuman. Pagkatapos ng bagyo kinaubagahan, nawala ang mga ito. Wala pong normal na tao na hindi manghina. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng bawat isa sa atin, na-encourage na tumayo ang ating mga kababayan. Kaya dito, mga kapatid, mga estudyante, kayo ay nasa isang sitwasyon na marahil hindi pa po ninyo likas na nauunawaan ang mga bagay. Ngunit ang pangungusap ng Diyos sa inyo ng mga malalakas, that while you are young, gawin natin ang lahat na magtiwala to develop our faith to our God. Na habang tayo po ay nagde-develop sa ating kaisipan, na marating yung likas na kaalaman at pangunawa sa mga nangyayari, ay handa na po tayo. When our resources been exhausted, have exhausted my strength, nawawala ang lakas ng mga tao. Have exhausted my bank account, na bankrupt. Marami po yan. Kapag exhausted ang lahat ng mga bagay na pamamaraan ng ating buhay. But remember, Jesus Christ is the only source of those na mga nawala sa atin. Alam po natin, mga kapatid, mga estudyante, mga magulang na nakikinig ngayon, sa ating mga guro, alam ko na kayo ay naging balisa sa kung kailan kayo makakabalik sa face-to-face or normal way of education, to train and to develop and educate our children, to mold them the way you want them to be, or to mold them this student want them to be in their life. As coaches, as mentors, as teachers, as trainers. Alam ko na ginawa niyo ang lahat ng pamamaraan sa pamamagitan ng print way of educating them, sa pamamagitan ng modules, and trying sometimes to use the social media as what I am using right now,
may mga bagay pa rin along the way na marahil may mga hindi kayang mag-load, marahil may mga hindi kayang bumili ng data o walang signal. Napakahirap talaga. Kaya makikita po natin, ang Panginoong Hesus lamang, mga estudyante, mga magulang, ang kailangan natin. Ayon kay Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all this through Him who gives me strength. Kapag mayroon pong mga pagkakataon na na-experience natin ng kahirapan or terrible situation, hindi po tayo mapanatag. But remember na ang bawat pagsubok, na ang bawat dumarating sa atin na mga bagay, ang nade-develop sa atin. Nade-develop yung tinatawag ho nating resiliency. By being resilient is capable or having the ability to cope up or to overcome quickly, especially during times of difficulty and adversity. Kaya may mga positibo pa ring idinudulot at ibinibigay ng mga bagay na mga mahihirap, aside that the Lord is telling us, do not be dismayed, for I am your God. I am the God who can do things because I am all-powerful. Number 2, God is omniscient God. God knows everything. Ang ibig sabihin nito, simple lang po. Omniscient means all-knowing. All-seeing means having infinite awareness, infinite understanding, immeasurable, endless, countless. Kaya aside that God tell us that do not be afraid, do not be dismayed, for I am your God who is omnipotent God, all-powerful, that I can do all things. Number 2, that I am God who knows everything, who sees everything. God knows, God sees, God hears. Ang Diyos natin ay nakakaalam, nakakakita, at nakakarinig. Kaya sabi po niya, sa Jeremiah 33:3, when you call, I will answer you. And reveal great things and unsearchable things you do not know. Ito po ay isang mga manifestation ng ating Panginoon. That God is really aware of what you are going through. God is really aware when you are down. When you are at the lowest. When you are broken, desperate, distressed, frustrated, having the time of depression and everything caused by anything na kung saan ay nakakatakot na sitwasyon sa ating buhay. Alam niyo po, sa mga nakaraang mga pagtala ng survey, napakaraming mga karahasan na nangyayari inside the family. Ako po ay naiimbitahan na humaharap sa mga mag-asawa, pamilya, to tell them about the present situation, that there are things happening inside the family about abuses, abuse of their mother and even abuse to their children. Ngunit meron pa pong mas isa na nakakatakot na nangyari. Tumaas ang level at bilang ng ating mga kapwa Pilipino na nagpapakamatay. Sapagkat when they feel helpless and hopeless, sapagkat sila ay nakadama at nakaramdam na parang wala nang tutulong sa kanila sa mga panahon ng kahirapan, the very best and short way for them to solve the problem is to jump from the high building or by hanging themselves by a rope, o kaya nagwawala, naghuhurimentado, at sila ay pilitang mabaril o mapatay. Ganito ang naging sitwasyon ang ilan ho nating mga kababayan. Ngunit tayo bilang mga Kristiyano at nakakapakinig sa kanyang mga salita, aside that the Lord is telling us that do not be afraid, do not be dismayed, for I am God who knows everything. I see you. I feel you. Meaning, infinite awareness, God is aware of what you are going through. God understands of what you are feeling, what you are going through. Ang iyong pinapagdaanan, alam ng Diyos po yan. Sa katunayan, mababasa po natin sa Exodus chapter 3 verse 6. Then he said, I am God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face
because he was afraid to look at God. In verse 7, my dear students, parents, teachers, and non-teaching staff of Northern Isabella Academy. In Exodus chapter 3 verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people. I have heard their crying because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Now maybe one or two of your family ay nakakaranas ng kalungkutan. I am very sorry kung mayroon pong mga mahal sa buhay na pumanaw that they found or diagnosed positive of the COVID. Nawala na po tayong pagkakataon para po masilayan ang huli po nilang ang katawan at sila ay maililibing agad. What a tragic situation. What a terrible situation. But God, as omniscient God, He is aware of what you are going through. As the Lord said, I have indeed seen the misery of my people. When I was in that situation, I consider the time that I am in the point of no return. I am in the point of no return. Nung ako po ay hindi ko na makita ang church po namin na kinaroroonan namin. Nung wala na akong makita na bahagi ng aking mahal sa buhay, mga anak ko at asawa. When I was alone in the facility, ang kasama ko lang po doon, injection, mga nurses, doctor, at saka yung kanila pong mga ini-inject everyday. Binibigyan po nila ako ng 16 oral, yung mga tinetik na gamot. And twice a day na mayroon akong 3 vial na ini-inject sa akin ng mga antibiotic for me to recover the danger of the COVID. And this verse reminds me that God indeed is aware of my situation. That God indeed is aware of what I am going through. Until this time, at this moment, I am still in my recovery period. I am not yet totally healed from this pandemic. I have still that doubt and fear. What if mababalik ito sa akin at matulad ako sa mga nawalan ng pag-asa? And during the time, I ask and talk to our God, asking forgiveness of my unbelief, my doubtful situation, during the time when I consider I was at the shadow of the valley of death. But the Lord said, no fear, because I have indeed seen your misery. I have indeed aware of what you are going through, Pastor V. Kailangan pa kita. Naramdaman at naranasan mo yan, share to people for them to be aware, for them to have caution and measure that they also be aware of what this pandemic may be, ay ibibigay sa kanila. I am quite emotional tonight or today of sharing you. Kasi gabi ko po ni-record ito. I really feel the presence of God telling me I am omniscient God. Continue to not be dismayed. Put your trust in me. And you know, in Exodus chapter 3 verse 8, this is the word of the Lord. So I have come down to rescue you. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. These words of the Lord strengthens me. Itong mga salita ng Diyos during the time of fearful, terrible situation. Hindi po kwento-kwento lang. Kaya kung hindi nyo pa naranasan, huwag nyo na pong subukang maranasan sapagkat some survive, some
Ay hindi. But I praise and I thank God. I survive. Because of God's help, and of course, because of those the Lord used as instrument for my recovery. Kaya po mga kapatid, hindi po biro that one person ay nakakaranas ng fearful situation. But the Lord tell us and reminds us, do not fear. For He is our God, who can able to lift us up and to bring us out from that particular terrible situation. And last, we have omnipresent God. When I was in that situation, God is present. His presence ay napakahalaga. He promised me His guidance, His presence, and God said in His word, my presence will be with you. I will watch over you. So therefore, when you are in that terrible situation, when you are in that particular part of your life na parang wala ka ng remedyo, remember to put your trust to our omnipresent God. Aside that God is aware of the things you are going through, aside that God is aware of the terrible situation you are going through, He is present. His presence is always there, telling us, as David said in Psalms 139:7, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Kaya ito po dapat ang atin pong panindigan. I am talking and I'm telling you this because I experienced it myself. Aside for that long years of service being a pastor, during that fearful and terrible situation, I experienced. The more I experience the God who is all-powerful, the more I experience the God who is able, the more I experience the Lord's presence by being present God in all situation. In Jeremiah 23:3, am I only God nearby, declares the Lord, and not a God far away? So when you need God during the time, as 2 Chronicles 7:15 says, my eyes open and my ears attentive to the prayer offered in this place. So when you are in the situation which is terrible, when you are in that situation that it is unexplainable, hindi maintindihan at hindi may paliwanag, the Lord says, He reminds us that aside that He is telling us that His presence ay nandyan, sabi niya, He is available because He is just nearby. Nasa paligid lang natin. Na ang kaaway ayon kay Pedro, sabi niya, the enemy is like a roaring lion looking someone to devour. Remember that our God is, of course, nearby. That where two or three gathered together in His name, God is in our midst. Though we are not face to face, though we are not physically na nagkakaharap ngayon, I believe that this message of our God reminds us of His visibility, that He is visible. Hindi man nakikita, ngunit nandyan po sa atin. In verse 24, who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares the Lord. Do not I feel heaven and earth? Declares the Lord. Kaya dapat wala po tayong bagay na dapat alalahanin na hindi po natin paniwalaan ang ating Panginoon. In Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Remember, both po ay nakatingin ang ating Panginoon. According to the scripture, His eyes ranges throughout the earth, strengthening those whose heart are fully committed to the Lord. Are you in a terrible situation?
Or in the past, do you experience it? What is your reaction? What is the lesson na naibigay niya ito sa iyo? Dalawa po. Either na mapababa ang iyong spiritual morality o kaya yung pananampalataya, o ito ay mapapalakas. But I assure you, after God recovers me from that situation, I praise Him, I thank Him, and I promise na ibibigay ang aking panahon ng mas marami kaysa nakaraan. Oo, hindi madali. When you are in that terrible situation, it is not easy. But because we have our God who is indeed aware of what we are going through, then we can. Because Paul said, I can do all things through Him who gives me strength. In closing, as to close this message of encouragement to you, my dear students of Northern Isabela Academy, and to our beloved teachers, from the principal down to the lowest rank or position, to God be the glory. Do not be dismayed. As Christians, we face confusing situations. Sometimes we pray hard not to happen, but it happened. Why? Those questions minsan ay parang hindi po natin nabibigyan ng katuwiran. Pero sa mata ng pananampalataya, the Lord said, do not be dismayed. Because as Christians, we face confusing, terrible situations. We don't always understand our situations. Oo, napakarami ko pong ipinanalangin na mga nasa ICU during the time, but they recover. But one time in my life, that was September 20, the exact date that I was run into the facility, na ako ay almost na nahuli. I don't understand why. In my mind, in my prayer, I asked God why. But He impressed me His word, do not worry, do not be dismayed, for I am your God. You can do it, you can recover. Because hindi pa panahon na kukunin ko ang iyong buhay. Things will happen for no apparent reason. You may get fired from your job. Sa pamamagitan nito, ang dami pong nawalan ng trabaho, hindi dahil sila ay hindi marunong magtrabaho, ngunit dahil sa ang kanila pong mga pinagtatrabahuan ay nagsara. Ang kanilang negosyo o kumpanya ay nagsara. Kaya wala po silang magawa. You may face suddenly get sick. Hindi natin mapipili na wala pong excuse. Some suffered from COVID, some suffered from any kind of disease, illness in their lives. That even ordinary people, pastors, priests, soldiers, PNP, lahat po ay nakakaranas po tayo ng ganito. You may get in an accident where you are to be blamed. Meron kang nasangkot na aksidente na kung saan sila naman ay may kasalanan, ngunit minsan tayo ay napapakasalanan. Hindi natin nalalaman. Your loved ones die or dies during this pandemic. It was a tragic thing to experience during the time na hindi na po natin sila makikita, na hindi na po natin sila mabibigyan ng huling respeto o parangal, nakatulad ng kinagawian po natin. Yet the Lord says, do not be dismayed. Are you at this point ay naguguluhan with the terrible situations? Or sometimes sa mga question na hindi po nasasagot? Quit trying to figure it out. It is not necessarily mean na intindihin natin ang lahat ng nangyayari. Huwag nating pahirapan ang isip at puso. Ang gawin po natin ay ang salita ng Diyos that all things work together for good. That whatever terrible situation you are going through,
remember that the promise of God, He is trying to tell and to remind us, all things work together for good. God is working by a completely different set of values. Ang Diyos natin ay iba ang kanyang pamamaraan at pananaw to solve every problem. In Exodus chapter 3 verse 7, I have indeed seen and aware of the misery of what you are going through. Alam ng Diyos yan. God is aware of what you are going through. When you are broken, God knows it. When you are depressed, God knows it. When you are discouraged, dismayed, fearful, God knows it because we have a God who is omniscient. Yet faith is the only place where you will ever find true rest. Makakapag-relax tayo kapag may pananampalataya. Hebrews 11:6 says, "And without faith, it is impossible to please God." Once again, the Lord said, "Do not be dismayed. I am your God." He doesn't give us the answer. He gives us Himself. When you ask the Lord about how to get away from sin, hindi niya po sinabi na gawin mo ito, pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. And it is for you to accept His wonderful gift, which is His Son, Jesus, our Lord. I will strengthen thee. When you want to be relaxed and when you want to get out from that particular terrible situation that caused you to be discouraged, to be fearful, and to be dismayed, the Lord said, I will strengthen you. I will give you the power. I will give you the strength to overcome. So therefore, do not worry about. Don't be afraid because God is nearby. He is just there around us. Malapit lang siya. And when you need His help and His presence, remember, He is omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Is the load too heavy for you? Mabigat na ba? Sabi ng Panginoon, "Come you who are heavy laden, and I will give you rest." Don't be dismayed. I will uphold thee. There is absolutely no way you can sink. He's holding you up. When Peter was about to be drowned, he prayed and asked the Lord Jesus to help him. And automatically the Lord Jesus reached His hand toward Peter and saved him from that possibility of drowning. Ganun po kabilis na i-rescue po tayo ng ating Panginoon. When you are in that fearful, terrible situation, the Lord is always nearby. Kaya dito po, yung sinasabi niyan, with the right hand of God. The universe is the work of His fingers. He measures it with the span of His hand. And with the same hand, He takes hold of you. Do not be dismayed, for I am your God. Last verse, Isaiah 60:22b. I repeat, Isaiah 60:22b. I am the Lord, in its time, I will do this quickly. Now, if it is time, if it is God's will, this pandemic will put to an end by our God. Because He said in Isaiah 60:22, do not be dismayed, do not be discouraged, for I am the Lord. In its time, I will do this quickly. Most precious, lovingly Father, we praise and we thank you for your wonderful promises, for your encouragement to each and everyone, particularly and especially to the students of Northern Isabela Academy, to their parents, to their guardians, and of course, to the teachers, to the non-teaching staff of the Northern Isabela Academy. Thank you so much, Father, for this opportunity to tell them and to reveal them who you are in our life during time and situation being fearful, terrible. Forgive and cleanse us, Father.
In the name of Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat at sana po ay inyo pong pakamahalin ang mga programa katulad nito sa taunan o nakasanayan po natin na idaos ang ating tinatawag na Religious Emphasis Week. Napakasaya ito. May mga grupo ng mga awit, may mga grupo ng mga pastor, ngunit kahit ganito ang sitwasyon, let us always think that God is nearby. He is always there to help us up from any kind of terrible situation. Once again, do not be dismayed, for God is our God, who is able to lift us up sa lahat ng ating mga pinapagdaanan o trial or testing in life. God bless and thank you. To God be all the glory. Goodbye! Psalms 107 verse 9. For he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. You want to experience the goodness of the Lord? Your verse says in Psalms chapter 34 verse 8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts." Let's sing the goodness of God.